Bago po magsalita mga kaibigan ng mga kung sino-sino, lalo na ang mga tabogo sa social media, na kung tawagin din po ay mga basher at mga troll. Mga fake account ang gamit. At kahit hindi fake account ang gamit, bago kayo magsalita tungkol sa issue ng ABS-CBN, siguraduhin nyo muna may nalalaman kayo at naiintindihan ninyo ang pinag-uusapan. Hindi yung kung sino-sino kayo. Kailan ba kayo pinanganak? Lintik to mga taong gumugulo sa mundo ngayon. Yan ang magiging new norm ngayon. Yung abnormal, yun ang magiging normal. Yung mga kriminal, yun na mga uupo sa gobyerno. Kaya may mga tumatakbo, mamimigay ng bigas, tatakbo Ginagahasa yung sitwasyon, Mga exploiter ang tawag dyan. Ine-exploit yung kalagayan at sitwasyon ng ating mga mamamayan. Mas marunong pa ba kayo doon sa mga dating, maestrado ng Korte Suprema? Mas marunong pa ba kayo sa dating opisyal ng DICT na siyang may sakop sa NTC? Ito mga pinakinggan mo mga kaibigan meron na silang conclusion, Kumbaga hindi na dapat padaanin sa proseso ng batas ang issue tungkol sa ABS-CBN kapag nagbasa ka ng social media. Maraming matalino pero bobo. Matalinuhan lang. Pero hindi talagang matalino. At meron naman sinasakyan itong issue. Bakit ho natin ganito inuumpisahan ang ating palatuntunan? Kasi po ako gusto kong ipaliwanag Sinisikap kong maburay ang katarantaduhan ng mga gago ngayon. Kasi po, iba na ang binabayaran ngayon, magkalat ka ng paninira, yan. Maghasi ka ng lagim sa social media, yan, babayaran ka. Yan na ho ang norm. Kita mo mga kriminal nasa gobyerno, mga may kaso. Si Erap nga nakatakbo, di ba? Ito yung sinasabi ko nung araw, baka dumating ang panahon. Yung mga matitinong tao na ang kusang magpapakulong. Kasi nanganganib sila sa lipunang puro kriminal. Yan ang proseso dito nagsisimula sa katarantaduhan sa social media. Gumagamit ng social media para sa krimen. Hindi ho ginagamit sa matino. Pag-usapan natin yan, ako po. Sinasabi ko, isa lang ang sikreto para mawala yung mga yan Kapag ka sa social media account mo, merong bully, meron troll, mga fake account ang gamit. May nagtanong sa akin, paano niya kung nambubuli, nambabash? Pero ang gamit totoong totoo niyang account. Ayun din ang prosesong dapat gawin ng matitinong gumagamit ng social media. Ano yun? Block. Yung comment, delete. Ganyan ang gawin mo. Kasi po, pag ang mga taong responsable, yan ang ginawa, imbes na report, wala yan Hindi naman lahat ng i-report mo nandun sa community ng Facebook standard, di ba? Kaya silang tinatawag na community standard.
Hindi naman lahat ng lahat ng katarantaduhan nando doon sa standard na tinutukoy nila. Yung standard nilang yon applicable lang para doon sa Amerika siguro, doon sa mauunlad na bansa. Pero sa isang bansa na 100 milyong katulad natin, na puro mas marami ngayon ang walang hiya. Sabi nga sa inyo, yung COVID-19, kung mabilis kumalat siya, mas mabilis kumalat ang walang hiya rito, mga kaibigan. Mas malakas makahaway ang katarantaduhan, baka akala ninyo. Ayan, katunayan na yan eh. Di ba mga manloloko nasa social media? Pati mga politikong manloloko, yan ang medium na ginagamit ngayon. So ano sikreto? Kahit hindi na sikreto, ano ang proseso? Ang proseso nasa bawat mamamayang matino. Yung mga nalalabing matino, delete, block, yan ang gawin ninyo. Kasi po darating ang oras, pag yung mga yan na-block na ng mga matitinong tao, matitira sila sa isang kalipunan na sila na lang ang nag-uusap. Ngayon, sa isang kalipunan, ang mag-uusap matitinong tao. Dito sa matitinong tao, ang pag-uusapan issue. Dito sa mga walang hiyang tao, ang pag-uusapan nila dyan, hindi issue, chismis, fake news, yan ang pag-uusapan nila dyan. Tapos, sila na magbabanatan. Puro naman fake yung account nila eh. Kung may gumagamit ng totoong account sa pambaba, sa pambubuli, mga troll, sira din ang ulo nun eh. Mangmang yun. Yung nakikisali nang hindi naiintindihan. Ba't ako ba matalino? Ba hindi? Kasi yun ang pamantayan sa pamamahayag. Kung ano yung pinag-uusapang issue, doon ka lang, huwag kang lalabas doon. Hindi katulad niyan, itong issue ng ABS-CBN. Mapa pro, mapa anti, ang daming sumasawsaw, nagsasalita, hindi alam ang sinasabi. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Nagsalita na yung isang dating Chief Justice eh. Sabi ko nga nung isang beses, kawawa itong bansa natin eh, naubusan ng matitinong tao eh. Walang pumalit, walang humalili. Yung mga matitino na gustong humalili, wala, binaliwala eh, kasi dumami na nga ang gago ngayon. Ayaw na makilahok yung mga matitino. Kaya nag-uusap-usap, mas maingay, puro gago. Nawala na ito, tinan mo, yung mga iba ayaw makilahok, yung mga may ulo, may mga utak. Kailangan sila sa mga ganitong panahon, yung sasabihin nila. Pero bakit hindi sila lumalahok? Kasi pag hindi nagustuhan ng mga walang hiya, mumurahin sila eh. Hindi ho ba? Kaya bakit ako makikipag-usap sa mga ganyang klase ng tao? Na mga tabogo. Di ba? Yun ang magiging reaksyon ng mga matatalino na dapat nating paghugutan ng karunungan sa lahat ng pagkakataon na ang ating bansa ay nangangailangan ng pagliliwanag sa mga issue. Ito, katulad nito, si dating Chief Justice Reynato Puno, nabanggit na natin nung Biyernes na ito eh. Biyernes pa ito eh. Ngayon lang lumabas sa pahayagan eh. Etong sino ba ito? Si dating Chief Justice Reynato Puno. Hindi ba ito itinalaga rin ni Presidente Duterte doon po sa pagbalangkas, paggawa ng draft ng federalism.
Kaya lang, hindi nila magagawa yun. Ang sila Nene Pimentel lang ang nando doon. Pagkatapos, yung mga tao nila, gunggong na lahat din. Hindi katulad nung ang konstitusyon gagawin halimbawa o kaya batas, babalang kasi ng mga taong pinili, ng taong bayan. Ganun pa man, talagang walang mape-perfect na konstitusyon. Pero ano ang sabi? Ibig ko sabihin, kaya ko sinasabing itong si dating Chief Justice Reynato Puno ay na-appoint ito sa doon sa federalism para mag-draft ng federalism constitution, federal constitution, kasama ni yumaong dating Senador Aquilino Pimentel Jr. para bigyan ng emphasis na siya ay hindi anti-Duterte. Para ang issue maging malinaw. Ito malinaw na issue. Hindi yung ang pakikinggan mo lang, yung gusto mo lang marinig. Ganun pala. Ba't ka sumasali sa usapan? Huwag ka na lang sumali sa usapan. Nakakasira ka lang. Di ba? Itong katulad nito, si dating Chief Justice Reynato Puno, ano ang sabi niya? Ayon sa kanya po, mali ang ginawa ng NTC sa pag-i-issue ng cease and desist order. Sa pinaigsing salita, abbreviated CDO. Bakit daw mali? Ang dapat daw ginawa ng NTC ayon sa kanya, dalubhasa sa batas yan. Pero dito wala kang makikitang bias, hindi ho ba? Kasi pro-Duterte ito Ang sabi niya, ang dapat ginawa muna ng NTC ay nag-issue muna sila ng show cause order. Hindi yung cease and desist order agad. Ano ba yung show cause order? Ano ba ang kahulugan nun? Ang kahulugan nun, parang yung ginagawa ng DILG sa mga inirereklamong barangay at local officials. Pinadadalan sila ng show cause order. Para saan yung show cause order? Hi, Ka-Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Kung kayo mas matanda kay Justice Reynato Puno at mas marami kayong karanasan at nalalaman sa kanya, pwede na kayo magsalita, di ba? Pero kung wala ka namang alam, nagpapanggap ka lang na bigla ka na lang sumulpot. Tapos magpapanggap ka, marami ka nalalaman. Bala ka sa buhay mo, pinapapangit mo mundo, di ba? Sinisira mo ang mundo, ang kaayusan, yung talagang kaayusan sa mundo. Kung tutusin nyo mga kaibigan, kung ano-ano na lumabas dito kasama na yung mga paano sasabihin nyo? May nagsasabi ganito si ganito alam nyo,
Yung nag-aakusa sa ABS-CBN na hindi sila pinasweldo, tinanggal sila sa trabaho, unahan ko na kayo. Kayong may mga sinasabi laban sa ABS-CBN na hindi naman kasali doon sa issue. Ano ba issue rito ng ABS-CBN? Ang sinasabi nilang issue, nung una, may violation. Ibig sabihin, pagka may violation, meron kang nilabag na batas. Violation sa franchise. Kasi yung franchise, may batas yan. Di ba? Yung mga nagsasalita, mga kaibigan, na mga hinduropot, wala namang alam sa batas. Ano sinasabi? Yung ABS-CBN, ganyan yan ganito yan hindi basihan yun. Para mag-issue ang NTC ng cease and desist order. Ngayon, bakit nag-issue ang NTC ng cease and desist order? Ang sabi nila ay expired ang prangkisa. Mga kaibigan. Kasi daw, merong batas na nagsasabing pagka ang anumang himpilan na walang prangkisa, hindi ka dapat mag-operate. So, yun ang basihan nila. Batas nila yun. Yun yung mga IRR kasama sa batas na para sa prangkisa. Sa makatwid, doon sa cease and desist order, ang pinagbabasihan ng NTC, walang prangkisa. Pero walang violation sa prangkisa. Katulad ng sinasabi nung una. Kasi nung una, marami raw violation sa franchise. Mga kaibigan, ang ABS-CBN, ano nangyari? Nagkaroon ng Senate inquiry o investigation. Pinatawag ang mga sektor sa gobyerno at yung affected party. At may nagsulputang mga kabuti na akala mo may nalalaman sa batas. Kamukha ni Robin Padilla, si Philip Salvador, at kung sino-sino pa. Naupo ron sa likod ng panel, hindi ba? Ano yun? Para mambuli. Yun ang plano ron Kasi dinadaan sa takutan, mga kaibigan. Ganon ang gusto nilang palitawin. Ngayon, may napatunayan ba ron na violation? Wala. Ano katunayan? Na wala silang napatunayang violation sa prangkisa ng ABS-CBN. Kung meron silang napatunayan na violation sa prangkisa ng ABS-CBN, di right there and then, nag-issue ang NTC ng closure order base sa violation. Walang violation Kaya ano ang nangyari? Inantay ng NTC na dumating yung expiration date ng ABS-CBN at saka sila nag-issue ng cease and desist order. Ngayon, bakit naindulto yung deliberation para sa approval? Dalawa lang naman yun ang magiging resulta sa deliberation ng Kongreso para sa paggagawad
ng prangkisa ng ABS-CBN. Ano yun? Kung aaprobahan nila, o kaya didisapprobahan nila. At para disapprobahan mo, meron kang basihan. Bakit? Renewal ito eh. Hindi naman ito application ng bagong prangkisa. Nakailan na ba yan? Di ba? Ngayon, sasabihin mo, bakit nung panahon ni Noynoy? May issue din dun political yun Bakit hindi naipasa yung prangkisa ng ABS-CBN? So ano ang dapat natin gawin? Tayo mga miron. Paano nating malalaman ito? Maiintindihan yung issue. Para maiintindihan mo, makinig ka sa mga taong nagsasalita at huwag ka kaagad magsasalita kahit narinig mo ang mga taong may nalalaman sa batas. Katulad niyan, sila Reynato Puno, dating Chief Justice ng Supreme Court. Mga kaibigan, sila nakakaalam Bakit? Matanda na sila Mahabang panahon na ang sinunog nila. Nagsunog na sila ng kilay sa kanilang propesyon bilang mga abogado. At naging mahistrado, punong mahistrado pa ng Korte Suprema. At hindi lang yun. Kaalyado ni Presidente Duterte. Ano ba sabi nitong si dating Chief Justice Reynato Puno? Ang NTC niya dapat muna nag-issue sa network doon sa ABS-CBN ng tinatawag na show cause order. As this is more in line with the requirement of procedural due process. Due process. Mga kaibigan, yan ang sabi ni Puno. Ano sabi niya? Mas mabuti niya kung pinakinggan muna ng NTC ang lahat ng parties involved dito. Yung gobyerno o kung sino man, lalo na yung affected party. That would be adversely affected. Yun nga yun, yung subject ng franchise. Before, sabi niya, they issue an order that is immediately executory. Sa halip niya, dapat pinakinggan muna yung maaapektuhan nung kanilang cease and desist order. Yung pong maaapektuhang sektor bago sila nagpalabas ng kautusan na karaka-raka ay ipapatupad. And quite disruptive of the establishment of the status quo. Ang hirap ng Tagalogin, wala si Peter Talastas dito. Para baybayin natin. Pero, madali mo naman maintindihan Hindi ba? Sino pakinggan natin yung nagso-social media? O ito si dating Chief Justice Reynato Puno. Mga gaga! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mas madali. Ito pa sabi ni Chief Justice Reynato Puno. Medyo yung mga bopols na tabogo,
Huwag kayong makialam. Una, hindi naman kayo yung affected party. Ano ba pakialam nyo sa ABS-CBN? Sige nga. Prangkisa itong pinag-uusapan. Ngayon, kung may ibang issue na hindi pinag-uusapan ng batas, di pumasok kayo doon. Doon kayo makipagtaltalan. Di ba? Oh. Hindi nakakatulong yun. Kala nyo ba nakapagmagaling kayo? Mga gago ang tingin sa inyo. Hindi nyo lang matanggap yun. Kasi yung buhay nyo, dugyot. Di ba? Itong mga troll, mga basher. Oh. Ito sabi ni Puno, ha? Mas madali kung we would hear the parties who would be adversely affected. We hear ABS-CBN, we hear the Solicitor General. Pakinggan mo muna. Hindi yung ginawa ng NTC. Yun ang sinasabi ni Chief Justice Reynato Puno. Hindi yun ang hindi ginawa ng NTC. Nag-issue kaagad ng cease and desist order nang hindi sila pinadalahan muna ng tinatawag na show cause order. Para saan yung show cause order? Para pakinggan mo muna kung bakit hindi dapat ipasara ang ABS-CBN. Dapat yun muna raw ang ginawang hakbang ng NTC. Oh. Sabi niya, we hear ABS-CBN. We hear the Solicitor General. Sino yung Solicitor General? Ano ba papel nun? Ang papel nun, di hapon. Yaan yung abogado ng gobyerno. We hear the Congress. Pati Congress, dapat mong pagpaliwanagin. Bakit? Kasi sila yung approving authority na naggagawad ng prangkisa. Paliwanag nila, bakit na-delay yan? Di ba, sinasabi nga, ang suma total dito, na nagka-problema yan, dahil doon sa, dereliction of duty para sa akin, ng Kamara de Representantes. Sapagkat, inupuan nila yung prangkisa Oh. Iba sinasabi, kunyari, hindi ganyan niya. Meron pang darating din ng pagtotoo, sabi ni Alang Cayetano. Pero ano sabi nung ibang congressman? Hindi pa pinapasara ABS-CBN. Sinasabi na ng mga congressman yun, ayaw, hinaharang daw. Ni Peter Cayetano, yung committee ng franchise, yung committee sa Kongreso na magkaroon ng deliberation. Ayaw daw payagan ni Alang Cayetano. Tapos ngayon, magtuturuan. Kaya ito ang tamang sinasabi ngayon ni Justice Reynato Puno. Dapat, show cause order muna. Di ba yan ang ginagawa ng DILG? Dito sa mga hindoropot na barangay Kupitan at saka barangay Kakawat na kinokotongan yung pong social amelioration assistance. Ngayon, sabi niya, yan ang essence ng procedural process. Sabi niya, yan ang pinakalundo ng procedural process. Yun yung sinabi niya sa una, procedural process. We hear the other parties before we hear ourselves. Bago ka magpasya. Yun ang ibig niya sabihin.
Parang gagawa ka ng batas. Hindi na nila ginagawa ito ngayon. Ng mga mambabatas natin. Alin yun? Na sa pagpapasa nila ng batas, marami na silang binabaliwala. Basta gustong ipasa, ipapasa. Nire-railroad, minamaniobra para mapalusot ang batas. Lalo na pag pera. Yung General Appropriations Act, yung sinisingit, di ba? Sa budget, na walang hindi itemized. Bawal sa batas yun eh. Mga hindi na nila sinusunod. Ano pa ang hindi nila sinusunod sa bago sila magpasa ng batas? Anong hindi nila kinukonsider na? Yung kamukha ng sinasabi ni Chief Justice Reynato Puno, ano yun? Yung consultation. Dapat mong mapakinggan ang boses ng mga maaapektuhan sa pagpasa ng isang batas. Yun ang katulad nun ng sinasabi ni Justice Puno. Huwag kayong magbibigay ng ehemplo malayo sa putok ng kanyon. Ha? Lalo na pag English, di maintindihan ng tao yan. Ang dami nagpapanggap, naintindihan eh. Nakakabasa ng English, di na maalam ano ibig sabihin. Oh, meron nga dyan eh. Huwag na nga. Ako, baka mahiwalay pa tayo sa issue, lumayo tayo eh. Oh. Asa na ba? Sabi niya, the media network has 3 legal remedies that it can pursue. Meron daw 3 remedyo. Itong network, yung tinutukoy niya, yung ABS-CBN, through a quasi-judicial body like the NTC, na katulad ng isang quasi-judicial body. Na katulad ng NTC. Ano raw yun? Meron daw quasi-judicial body na katulad ng NTC. Yun ang remedyo is number 1. Number 2, a judicial remedy from the Supreme Court. Ginawa na yun ng ABS-CBN, di ba? Yung pagdulog sa Korte Suprema para sa TRO at injunction. Ang katumbas nung meron sila yatang ipinail na kwan eh. TRO, katumbas din yun nung kwan eh, nung mandamus. Ano yung mandamus? Yung dumudulog ka sa hukuman o kaya sa kataas-taasang hukuman para magpalabas ng kautusan na i-compel, utusan yung NTC o any respective agency ng gobyerno tungkol doon sa ginawa nila para baliwalain yung ginawa nila. Pwedeng ipag-utos ng hukuman yun. And a legislative remedy, sabi niya, where Congress will craft a law that would renew or not renew the franchise. Tama ako, hindi? Di ba? Yung pangatlong sinasabi niyang remedyo na pwedeng gawin ng nahakbang ng ABS-CBN para sa pabor sa kanilang interes, yung ang Kongreso, pwede rin silang dumulog dyan para itong Kongreso gumawa ng batas na magbibigay sa kanila o mag-aaproba sa kanilang hinihiling na renewal o
hindi sila bibigyan. Dalawang bagay lang yun, approve or disapprove. Hindi ho ba? Pero hindi ginagawa yan ng Kongreso. Daldal lang ng daldal yung mga congressman. Nagpapanggap, hindi kami, dapat sisihin. Yung yung NTC, yan. Teka muna, may papel ka rito eh. Ikayo nga ang kauna-unan eh. Kung tinapos nyo yan, nung una, halimbawa, dinis-approve nyo, di walang dahilan para banatan ngayon ng NTC. Wala sanang katwiran ang Solicitor General, si Calida, na ika nga ay yung sinasabing siya raw ang nasa likod nito pong inilabas na cease and desist order ng NTC. Wala sana silang katwiran. O wala sanang babati ko sa kanila. Pagsususpetsahan na minani obra nyo. Di ba? Wala sanang ganun. Ang totoo niyan, yung Congress ang may kasalanan dyan eh. Sila ang merong, kumbaga dereliction of duty yan eh. Pagpapabaya yan sa tungkulin. Di ba yun din ang depensa nitong NTC? Kung hindi raw nila gagawin yun, ang babaw ng katwiran nila, baka sila makasuhan ng dereliction of duty, pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sabi pa ni Puno, ito ay concern na ng abogado ng ABS-CBN kung anong remedyo sa palagay nila ang most effective to protect the interest of the ABS-CBN. Ako sa palagay ko, ang dapat kumikilos ngayon dyan, dalawa. Kasi ang Supreme Court na nabasa ko kanina, ini-schedule itong deliberation sa petisyon ng ABS-CBN next week. Ewan ko kung itong linggong ito yon o sa isang linggo pa. Kasi hindi ko nakita yung petsa nung nabasa kong balita. Baka sa isang linggo pa. Hindi pa raw kasi nababasa ng mga maestrado. Pero, hindi pa man yan nababasa ng mga maestrado, meron na silang idea dyan eh. Babasahin na lang nila. Pero, more or less, alam na nila yung issue eh. Bakit? Araw-araw nasa balita yan eh. Yan ang nga lang ang laman ng, yan ang major story lagi. Natabunan nga, pati COVID-19 eh. Pati yung pagnanakaw ng mga walang hiya dyan sa COVID-19, sa pondo, natabunan eh. Nitong issue sa ABS-CBN. Sabi niya, bahala na yung mga abogado ng ABS-CBN kung anong remedyo sa palagay nila ang most effective to protect the interest of the ABS-CBN. Para sa akin, pwede nilang pagsabayin yung Congress at saka yung Supreme Court. Ang hindi mo pwedeng pagsabayin, yung parehong hukuman. Ay ba, pupunta ka sa lower court o kaya Court of Appeals, meron ka pa sa Kwan. Baka ma-forum shopping ka. Pero hindi ako believe dun sa mga abogado, nagkukomentaryo dito, kala mo ubod ng galing. Hindi naman binasa yung batas. Nagpapanggap na kahit na abogado pa yan, pag hindi niya alam yung franchise law, walang kwentang abogado yan. Pag yan, nagkomentaryo. Nagmamagaling niya, meron siyang purpose. May agenda siya. Mga kaibigan. Pero, alam nyo kasi, pagka mga ganyang issue, dapat pati abogado nakikinig. Muna, bago dumakdak. Di ba? Bakit? Mas magaling ka ba kay Puno? Mag-Supreme Court Justice ka muna.
Di ba? Tumagal ka muna. Kaya yung, alam nyo, kung bata kayo, kaya yung mga bata ngayon na nagsasalitaan sa, nagbibigay ng opinion, huminahon kayo. Kayo, tatanungin ko, sa palagay ninyo, kapag ka-issue ang pag-uusapan, ha, sino pakikinggan nyo? Yung bata o yung nakatatanda? Sige nga. Lalo na may kinalaman sa bayan. Huwag yung sabihin walang kinalaman sa bayan niyang issue ng ABS-CBN. Meron na. Ha? Nung una, wala. Ngayon, meron na. Naging, concern na ng bansa. Bakit? Yung batas na ang pinag-uusapan. Hindi na lang interest nila. Kaya dapat tayo makinig. Muna. Bago kayo maghambog sa social media o kung saan man. Kahit na makarinig kayo sa balita, ini-interview yung abogado, wala na kayong pakikinggan dyan. Ito, sinabi na ni Chief Justice Puno eh. Di ba? Ngayon, ang aantayin mo dyan kung ano magiging pasya ng Korte Suprema. Siyempre, sa kanilang pagpapasya, may gagamitin din silang basihan. Kung ito man ay maging hindi pabor o kasang-ayon ng sinasabi ni Justice Puno. Diba? Pero sabihin mo, hindi ka namang justice. Ba't ako makikinig sa iyo? Antayin ko na yun. Yung pasya. Diba? Bago ako magdadakdak. Kaya ako sinasabi ito para bahagi ko naman sa mga gago na nagmamagaling. Yung nakakalimot na. Hindi ko mo, abogado ka, nakakalimot kayo sa sarili nyo eh. Lalo na itong mga tanga. Kaya lumalakas ang loob nitong mga bobo. Kasi may mga nagpapanggap na magaling. Ang kanilang credential, lawyer, yan, politician. Mga kaibigan, di ba? Hindi ko naman sa nila lahat. Yun lamang umeepal. Oh. Ngayon, may isang nagko-comment dito, ito yung mga troll, mga tabogo. Ang sabi niya, dito malalaman ninyo, ang lakas ng loob nito magsasalita eh. Paano? Nasa Facebook. Di ba? Hindi man makakaharap ito eh. Tapos sa harap mo, sasabihin niya, hindi niya kaya yan. Oh. Malinaw pa sa sikat ng araw, ito sabi ng gago. Pagkabayas ng bias ABS-CBN. Boss, kalma, mas gago ka. Hindi, ikaw ang nuknukan ka ng gago. Ba't hindi si Reynato Puno na nagsabi nung binasa ko, ang sabihin mong gago? Sige nga, hindi ka makapangahas. Ngayon, patutunayan ko sa iyong gago ka. Nuknukan ka ng gago. Sayang ang perang ginastos sa iyo para ka makapag-aral. Kung ano man ang natapos mo, baka natapos mo kumain. Kaya hindi ka marunong umintindi. Eto, yung ABS-CBN, may bias talaga yan. Lahat naman may bias. Katulad mo, wala ka bang bias? Kaya mo, sinasabi yan, meron kang gustong kampihan. Hindi pabor sa iyo. Yung naririnig mong sinasabi ko ngayon, na ibinasi ko sa sinasabi naman ni Retired Chief Justice Reynato Puno. Di ba gago ka? O ngayon, eto. Kung bias ang ABS-CBN, alam ko yung bias yan. Alam ko. At mas lalong alam ko, bias ka. Hindi ka lang bias, bobo ka pa.
nuknukan pa. Bakit? Yung mga katulad nito pag-iisip, nuknukan ng bobo eh. Hindi naiintindihan eh. Yung sinasabi ni Puno eh. Ang sinasabi ni Puno, batas sa prangkisa yon. At saka yung aksyon na dapat gagawin ng isang ahensya ng gobyerno kamukha ng NTC bago niya ipalabas yung cease and desist order. Ngayon, ang kagaguhan ninyo, kabobohan ninyo, puro kayo bias ng bias sa ABS-CBN. May kaso bang bias? Gago! Wala sa batas na yung bias ka, apektado o may nilabag kang probisyon sa batas tungkol sa prangkisa. Walang batas na ganong gago. Tabogo. Yung bias, lahat ng tao may bias, karamihan. Di ba? Karamihan yan, may bias. O di, natuto ka ngayon, bobo. Di ba? O ngayon, eto pagpapatuloy ko yung, eto naman ang isang nagsasalita. Hindi ko alam kung kailan ito, hindi ko na matandaan eh. Naging kalihim ng DICT. Dati. Si Rodolfo Salalima. Ang sabi niya, walang bisa. Yung cease and desist order laban sa ABS-CBN from the beginning. Void. Ab initio. Ngayon, kung ang sinasabi nito, mga kaibigan, ay void from the beginning, ano ba yung alam na batas lagi ni Kalida? Kowaranto. Yan. Dapat ang ikowaranto ngayon. Ito si Kalida eh. Mga kaibigan, kung siya nasa likod kung totoo yung balita, na siya ang behind. Mga kaibigan, ano sabi nito si Rodolfo Salalima, dating kalihim ng DICT? Itong DICT, under niya lang attached agency, itong NTC attached agency ng DICT, Department National, Department of Information and Communications. Nasa ilalim nito ang NTC. Sabi niya, nawala ng karapatan ng ABS-CBN ng kanilang karapatan sa saligang batas to procedural due process. Yung terminong procedural due process, katumbas yun ng due process of law. Yun din yung terminology ginamit ni Reynato Puno. Mag-identical yung kanilang opinion, mga kaibigan. Nung daw ipalabas yung cease and desist order, nabaliwala ang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Noong May 5. Ito nga naman si Salalima abogado rin. Kaya, ang sabi niya, yun daw NTC cease and desist order is void ab initio. Sa simula't simula, walang bisa yun. Or void. Ang ibig sabihin ng void ab initio, void from the beginning. Sa simula pa lang, walang bisa. And has no force of the law. Walang kapangyarihan yung sa batas eh. Yung cease and desist order daw ng NTC.
the CDO is illegal. Oh, labag pa sa batas And void because, bakit daw labag? Ito sabi niya, because it was issued without ABS-CBN being heard. Katulad nung sinabi rin ni Justice Puno na pro-Duterte. Mga kaibigan, hindi pinakinggan muna yung kanilang panig sa legal issue tungkol sa congressional franchise in violation of that company's constitutional right to procedural due process of law. Kita niyo? Was there a complaint at all? Meron ba reklamo? Yan ang tanong ni Salalima Kung meron daw bang petisyon or complaint, reklamo, laban sa pagpapatuloy ng operasyon. O, kita na ninyo ang mga legal, dito na papasok ang mga pagtatalo Was any petition or complaint against the continued operation of the network due to its franchise expiry? If the petition was filed before May 5 or a day after the network's franchise lapses, kasi hanggang May 5, di ba, ang kanilang franchise, it would be premature and had no cause of action. Ang sabi, ito tatagalogin kayo, kung ang petisyon, meron ba petisyon? Ibig sabihin, wala namang nagpetisyon sa NTC, dumulog sa NTC. Mga kaibigan, wala naman sa kanila, nagreklamo na sa patuloy nilang operation Huminto nga sila Di ba? Upon expiry, ng kanilang franchise. Yun ang ibig sabihin. Kung nagpatuloy sila, at may nagreklamo ba na nagpatuloy sila? At kung ang petisyon ay inihain bago mag-May 5, o kaya ay isang araw pagkatapos ng mapaso ang prangkisa, magiging premature and had no cause of action. Mga kaibigan, if the petition was dated and filed on May 5th with the NTC, wala nagpetisyon Kusang ginawa ng NTC ang pag-i-issue ng cease and desist order. Then, sabi, the CDO, yung cease and desist order, is also, if the petition was dated, filed on May 5th with the NTC, then the CDO is also dated May 5, 2020, was clearly issued with precipitate haste and thus void given the interval between the filing of the petition and the issuance of the CDO, both May 5, 2020. Ibig sabihin, hindi talagang binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag doon sa sinasabing bago mo inisyo yan, ay kailangang nag-issue ka sana ng show cause order. Ito, was a copy of this petition, if any, kung meron. Yun daw bang kopya ng petisyon, kung meron, na yung petisyon, served on ABS-CBN for this public service company to reply para sila makasagot. Kasi pag may nagpetisyon sa'yo, halimbawa, may nagreklamo sa'yo, kailangan yung nireklamo mo,
binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. In this case, hindi natin alam eh. Kaya tinatanong nitong si Salalima, meron bang nagpetisyon sa NTC na nilabag ng ABS-CBN yung kanilang franchise dahil nag-expire na, nag-operate pa sila? Meron bang ganong reklamo? Ngayon kung wala, wala kayong dapat na gawing aksyon. Di ba? Hindi nga sila nag-operate ba't mo i-issue yung CDO? Di ba? Bakit mo sasabing cease and desist order? Kusa nga nilang isinara yung istasyon Di ba? Nung mag-expired Was there a show cause order issued by the NTC to ABS-CBN, and was there hearing on the show cause order attended by the real parties' interest involving before the issuance of the CDO? Yan ang sabi niya. Meron daw ba, nagkaroon daw ba, nagpalabas ba raw ng show cause order ang NTC para sa ABS-CBN at nagsagawa ba ng pagdinig doon sa show cause order na yon na dinaluhan ng mga interesadong partido? Katulad nung binanggit ni Justice Puno, yun yung ABS-CBN, sila yung directly affected at yung ating Solicitor General. Yan ang tanong ni Salalima Dati siyang pinakamataas na opisyal ng DICT at nasa ilalim lang niya yung NTC. Sabi ni Salalima, pwede raw magpatuloy ng operasyon ng ABS-CBN as a matter of legal right and in the interest of justice and due process. Mga kaibigan, as a matter of legal right, karapatan nila yun. In the interest of justice and due process. Pinaliwanag ni Salalima na habang ang prangkisa ay pribileyo na ibinigay ng Estado, ang sabi niya, it may also become a vested right. Once granted, and the franchisee infuses investments, pag ikaw ay nabigyan na ng prangkisa, namuhunan ka na dyan, dyan sa prangkisa mo na yan, para maging operational yan, para tumakbo yan. Katulad ng capital expenses for the network infrastructure and operating expenses for the salaries and wages of the workers and employees, the franchise becomes a vested constitutional property right which cannot simply be taken away. Hindi basta-bastang bawiin sa'yo yan o kunin sa'yo yan. Kung ikaw ay namuhunan na dyan, nagkakaroon ka na ng karapatang magmay-ari. Hindi katulad ng pangkaraniwang alam natin na yan ay, sabi niya, kahit na pa kanyan, privilege na binigay ng Estado. Which cannot simply be taken away. Hindi basta pwedeng kunin sa'yo, revoke o pawalang bisa, or set aside without nang walang due process of the law. Mga kaibigan, ang sabi niya, the ultimate responsibility and fault lie on Congress.
Ang kasalanan daw dito, responsibilidad, ay nakaatang sa Kongreso. Particularly the leadership of the House of Representatives, constitutionally vested with the exclusive plenary jurisdiction and power to hear and grant applications, etc. Ito raw ang sabi niya, ito pa sabi niya, non-action is the worst form of delay. Yan daw ang pinakakuan sukdulang. Ha? Sukdulan daw yan na pagpapabaya sa tungkulin. Yung hindi pag-aksyon ng Kongreso, lalo na sa liderato ng House of Representatives. Sabi niya, because it leaves the aggrieved without clear and speedy recourse. Oh. Pwede bang pupusasan ka na lang? May proseso yan eh. Sa ayaw natin at sa hindi, ang sinasabi nila, hindi pabor sa gusto ninyo, ito ang totoo, hindi kayo. Ha? Hindi yung mga nagsisipagsalitaan lang. Kasi mababaw yung depensa ng NTC. Oh. Mga kaibigan, dito dapat makuwaran to si Kalide. Oh, pero next week pa ho, tatalakayin ito ng Korte Suprema. Hi, Ka-Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ngayon, bakit ho merong mga umaangkas sa issue? Nahaluan eh. Yung issue ng ABS-CBN, tinawin yung mga opinion ng gago. Bias daw ang ABS-CBN. Ay, hindi kasama sa pinag-uusapang kaso yun. Yung bias, walang taong bihira na ngayon ng taong walang bias. Mga kaibigan. Baka yung bias, di nila alam ang ibig sabihin, mga nagsasalita eh. Di ba? Oh, anong kaso meron yun? Ano, may kaugnayan ba yung bias dun sa prangkisa? Ang pinag-uusapan, franchise law, mga kaibigan. Merong mga tao may hinanakit, personal or otherwise, laban sa ABS-CBN. Ngayon, yung kanilang mga hinanakit, isinasabay nila dito sa issue. Kaya akala ng mga gago, tama yung ginagawa nila pag narinig nila na merong ganon. Halimbawa, natanggal ka sa ABS-CBN, dati ka nandyan, meron kayong karapatan para idulog yan. Ang kaso niyan, labor case yan. Hindi ba? Hindi yan franchise. Hindi kaso ng franchise yan. Kung merong tinanggal, illegal, ang ABS-CBN, that is another story. Hindi kasama yun dito sa sinasabing cease and desist order na ang issue laban sa ABS-CBN ay franchise law violation. Hindi labor case. Diba? Yung mga artista na wala nang palabas dyan, may hinanakit.
Pagka ginawa mo yun, halimbawa, sa lahat ng bagay ba, pwede mong gawin yun? Halimbawa, ang kaso, pag nanakaw, tapos, yung pinagbibintangan mong magnanakaw, sasabihin mo, may kabit. Ang anak ganito. Ang asawa ganito. Ay, hindi issue yun. Ba't ka pupunta ron? Di ba? Yun ang mga hindi alam ng tabogo. Hindi ganun ang issue. Pupunta ka, marami anyang kasalanan yan. Ba't di kayo nagreklamo? Di ba? Oh, meron pang mga sexual harassment dyan eh. Asan yung complainant? Nagsasabi, kung ang magsasabi, may hinanakit sa ABS-CBN dahil natanggal siya ron, wala kang credibility. Sayang. Nakakalungkot po ang balita sa pagpanaw ng ating kaibigan. Hindi napapanahong pagpanaw ng ating mga paborito na marami to. Sonny Parsons, lead singer ng Hagibis. Wala namang hindi nakakakilala rito kay Sonny Parsons. Mabait na tao ito eh. Mga kaibigan eh. Hindi ito mayabang. Akalain ninyo inatake sa puso. Pero napag-alaman natin na ito pala meron na siyang heart problem. At ilang taon na nakakaraan, 2014 yata na ano pala siya, na angioplasty. Ang nagpakilala sa akin kay Sunny, dinala siya sa program ko ni Rosemary Victoria, yung katropa natin dito. Mga kaibigan, doon sa ating live jamming dati. Ngayon, si Sunny, nakasama ko yan nung araw. Kumakanta kami sa isang bar lang. Diyan sa Roas Boulevard. Mga 1977. Actually, kasing edad ko pala si Sunny, 61 Mga kaibigan Pero magsi-62 na siya. This coming June. Meron na pala siyang dati. Na-angioplasty ka, kung may heart problem ka, papunta sila ng Kuanyata, ng Quezon. Mahilig sa motor yan. Ang ganda ng motorsiklo niyan Rider yan At si Sunny, anak yan ng dating opisyal sa PC, Philippine Constabulary. Nag-retire na general. Yung tatay ni Sunny Parsons, mga kaibigan. At nalaman ko lang, nag-comment sa atin si June Gases, yung vocalista at gitarista ng dating bandang Abracadabra. Ang sabi niya, yung tatay daw ni Sunny ay kanyang naging commanding officer sa Philippine Constabulary. Galing pala, ngayon ko lang nalaman, si June Gases din pala yung naging PC. Pero magaling na musician. Alam niyo naman to si Sunny Parsons. Ako, mga ako dyan galing kumante. Hanggang ngayon, mga kaibigan, hanggang sa bago siya mamatay, nung naging guest natin. At lagi yung nagme-message sa akin, malimit. Muntik pa nating maging guest dito, kaya lang, that time, pabago-bago, bigla na lang may dumadating na mga schedule sa kanya, hindi siya nakarating dito. Magbo-broadcast sana siya rito makakasama natin naging in-demand yung Hagibis mga kaibigan, tayo po nalulungkot. Nawalan tayo ng pumanaw ang isang mahusay na singer, action star, at movie director, si Sunny Parsons. Nalulungkot tayo dahil mga kaibigan, ano ito alam ba ninyo si Sunny Parsons aktibo yan yung sa mga civic projects. Meron niyang itinayong organisasyon niya, naka-attach sa
mga civilian organization sa Armed Forces of the Philippines. Siya ang founder. Yung kwa na yun, yung kanilang organization na yun, ang objective, tumulong sa ating mga kapwa, mga kaibigan. Mahilig yan yung mga kwan, yung mga pagtulong. Madali siyang imbitahin. Hindi mahangin. Alam niyo kung sino nabunutan ng tinik dito? Yung mahilig mangopya ng kanta. Palalabasi siya gumawa, si Freddy Aguilar. Bakit? Nanginginig ang tumbong niya pag narinig yung pangalan ni Sonny Parson eh. Buti nga hindi sila nagkatuluyang ng pagbabag ni magbabag ni Sonny Parson eh. Mga kaibigan eh. Dahil si Sonny Parson, nasintado yan. 3 na yata napatay niya, puro magnanakaw eh. Pinasok yung bahay niyan, di ba? Ayun, mga kaibigan. Hanggang sa nahabol niya yun, Ginapo sila sa bahay. Nataktikahan niya lang yung mga magnanakaw na nanloob sa kanila. Sa Taranta, tumakbo, kasi nakawala si Sonny Parson at nahabol niya, nabaril niya. 2 agad ang patay doon, mga kaibigan. Alam niyo na may istorya, naging councilor din yan. Pumasok din po sa politika. Pero hindi nakasuhan ng pagnanakaw, Hindi napabalita na sa graft and corruption.